Tabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Philippine Carabao Center, target makapagsagawa ng higit 5,000 proseso ng artificial insemination sa mga alagang kalabaw sa Rehiyon 1 ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Diyan pa na maglay ya Genetic Improvement Program ya Department of Agriculture Philippine Carabao Center at man tuloy-tuloy ya mangipasasag na genetic improvement na saray lokal ya duwag at Rehiyon 1. Anungid kindi Mr. Reynaldo Di Paneda sa Artificial Insemination Coordinator na PCC DIMSU nagawa iyan programa diyan pa na maglay ya Genetic Improvement Program sa kay sa aktibidad na gagawa niya PCC diyan Rehiyon 1 at sa Artificial Insemination o AI o panag-inseminate a domestic duwag, ya similya anan lapod marakap alahin duwag. Nibitlan ng Paneda, yan ang taon niya 2023 at akagaway masulok 5,000 proseso ya AI, jad dumaruman pasan niya Rehiyon 1 para sa taon niya 2024, target niya PCC sa 5,475 ya proseso AI, jad nanduruman lugar ya Ilocos Region. Inkwanan Paneda, sa produkto AI at sa crossbreed Carabao, ya mas maples ya umbalag jad loob labat na 2 taon at naabot susan kaabigan niya market weight. Manlalapod siya RP Dagupan, Pangasinan. Aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga magsasaka at mangingisda maaring mabigyan ng pautang upang mapalago ang kanilang agri-negosyo projects. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Babaan iti Agri-Negosyo Program ti Agricultural Credit Policy Council wenno ACPC ti Department of Agriculture mabalin ang makautang dagiti individual, small farmers and fisher folk wenno SFF, micro and small enterprises wenno MSE ken farmer and fisher folk organization manipod kadagiti partner lending conduit da. Sigon ken ni ACPC Benguet Focal Person Marshall Lloyd Bayangan dagiti individual nga mannalon ken mangalap ket rumbeng arhistrado iti registry system for basic sectors in agriculture tapno makabulod da ingana iti 3,000 a piso. Kabayatan na dagiti MSE ken kooperatiba ti mangalap ken mannalon ket mabalindamet nga makabulod aginggat 15 million pesos depende iti asset da. Mabalinda abayadan daytoy iti lasod ti 5 tawen depende iti panag-apit da. Tibuludan da a kwarta ket rumbeng mausar para iti agri-fishery production. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Underwater Search, Rescue and Retrieval Operation o SAR sa isang babae na tinangay ng malakas na agos sa Calaca, Batangas, mas pinaigting. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Pinaigting ang Underwater Search, Rescue and Retrieval Operation o SAR ng PCG sa isang babaeng tinangay ng malakas na agos sa ilog sa Calaca, Batangas dulot ng bagyong Enteng Kamakalawa. Ayon sa ulat ng PCG Batangas, ang 34 na anyos na biktima at residente ng Balayan, Batangas ay nanunuluyan sa Calaca para sa nakaschedule na hospital check-up. Napansin ang kasama ng biktima na malakas ang agos sa ilog kaya't nagpa siya ang mga ito na hintaying humupa bago tumawid. Bigla namang tumakbo ang biktima patungo sa ilog para tumawid hanggang sa tinangay na ito ng malakas na agos. Dineploy agad ng PCG ang CGSS Balayan kasama ang PNP staff, PNP Maritime sa Nasugbo at ang Special Operations Unit ng PCG Southern Tagalog. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Third State of the Province Address ng Gobernador ng Palawan isinagawa. Pagmimina, isa sa tinalakay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Isara ing tawan importansya Palawan Governor Dennis Socrates sa anang pagpapabot ibarita sa Banwa ikatlong State of the Province Address o SOPA kapon petsa 3 ang Setyembre ang dagon 2024 ay ang ustisya nga makunta na ay una-unang katuyuan ng gobyerno ay ang mayad nga pagdara nga animan madangmit ang ingkukong government of laws not men. Ing sambit da ang punong matas kung ayamo ing babawal ang layang pagresibe ang isang opisyal isol, jaman ay SOP, komisyon o ibang pagtawag alin sa anumang transaksyon nga anang ing sasangkutan bilang opisyal. Parte ra ang SOPA ang pangabay Gobernador Socrates sa Konseho ang probinsya nga magpasari ordinansa nga magapatadeng sa mga bagong operasyon ng pagmimina sa Palawan nga makunta na base sa deklarasyon ni ang Palawan Stakeholders Congress on Mining and Environment 2024. Bagandan kuno kaministeran ang mga eksperto para makita ang ingrarangga ang pagmimina sa atang kalikasan tenged akikita ang kataman ang pagkadistroso ang kabubukidan ig kakauyan sa probinsya. Ingko ng gobernador nga ing titingwang tanan ang pagprogreso dan lamang dapat ay mabuhay nga mga pagpagi nga katatabang sa pagtaas ng parangabuyan ang mga tao. Ing pasalamatan nara ang konseho ang probinsya sa pagpiyar andang matataram nga kinisipan ang mga dya sa pagbalangkasi ang direksyon ang pamalang palalawigan ng Palawan. Agalin digi sa Puerto Princesa, Palawan. Ako si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating kasama na si Miriam mula dyan sa Palawan. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Crime Solution Efficiency sa bayan ng Katarman tumaas sa 88.46%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Durante sa third quarter meetings sa Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council, Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ginreport sa Katarman PNP nga naghitaas sa 10.68% ang crime solution efficiency sa third quarter sa presente nga tuig. Tikang sa 77.88% sa second quarter, humitaas ini sa 88.46%. Samtang, nakaaresto naman sira sa trase nga wanted persons nga nakadakop liwat sira sa ginkakarkula 2,927.87 board feet nga may kantidad nga 123,400 pesos sa illegal logging sa sulod sa Abril kutob Agosto nga kundiin tulo ka tawo ang nakasuhan. Sumala pa sa report, may adanala na pulo nga barangay ang nahihibilin nga apektado sa illegal nga droga. Sa katapusan, ginpahayag sa Katarman PNP nga manageable ang pagmaintenar sa peace, security and public safety sa munisipyo. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 3 Fisherfolk Associations sa lungsod ng Tandag nakatanggap ng mga bagong kagamitang pangisda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Tulo ka mga fisherfolk associations dinhi sa syudad sa Tandag ang nakadawat og mga bagong gamit alang sa pagpangisda o fishing gears gikan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kini human gipaygayon ang ceremonial turnover sa DOLE Fishing Gear Projects alang sa mga benepisyaryo. Gipangunahan ang mga aktibidad ni City Mayor Roxanne Pimentel kauban sila Jusil Ann Doa Panyares gikan sa DOLE Surigao del Sur ug City Agriculturist Von Falcon. Nasayran nga ang tulo ka mga fisherfolk associations ning syudad nga nakadawat sa mga fishing gears ang ginagkuban sa Nagpasaka Association nga dunay 86 ka mga miyembro, San Jose Fisherfolk Association nga dunay 31 ka mga miyembro ug Rosario Fisherfolk Association nga dunay 21 ka mga miyembro. Subay niini gipaygayon ang maong ceremonial turnover sa Barangay Bungtod Covered Court sakop ning syudad sa Tandag. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag at kabuuan na ulat. O hindi pa, may mga ulat pa tayo mula sa Hulo. 4.5 milyong pisong halaga ng proyekto mula sa Transitional Development Impact Fund o TDIF ni MP Susana Anayatin sa Mindanao State University, Sulu, pinasinayaan nitong Martes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piyaon sina kahapon pitsatu sina bulan September in inauguration iban ribbon cutting ceremony sina project habawaan ni MP Dr. Susana Salvador Anayatin, sina Bangsamoro Transition Authority, sina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Wabitay Barm, Mindanao State University, Sulu. Ang kapag pangasubukan MP Anayatin, mamuting ini pa 4.5 milyon pilag inhalaga sina project habawaan sina 2023 Transitional Development Impact Fund at TDIF ini. Baran ini hagdiran ni MP Anayatin inasabot pakaradyaan ang adunay ning kayo ng mga opisyal sina BARM. Samantara, pag sarang sukul sa biyan in Tiukbal, ni Professor Nagder J. Abdurrahman, amin Chancellor sina MSU Sulu kan MP Anayatin, iban simpamarinta abang sa Moro, apag uhanan ni Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim apag patindog sinasabot gimayan. Law niya yung bago facility ni amin pa kayo nila bilang Hambok Research Center. Haso pa yung mapalawak in research amin maksud makatamang apag pasambo siningat panghati si mga kabataan. Labiaw lang amin mahinangdan na pagpasambo sin binaybayan, mabot na pahula Pilipinas. Dahil nga RP Holo, inifat mga Diligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Yan po ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.